Hindi ko matanggal sa isip ko ang pagluhod ng isang hari sa harap ko. Hindi siya hari kong tignan, lalo na nung yumuko na siya at naglahad ng kamay. Mukha na siyang knight na maghihintay sa iuutos ko at magtatanggol sa akin kahit kailan ko gusto. Nilalapag ko ang mga damit na nitutupi ko sa misa ng sala habang tulala na nakatingin sa TV. Sa harap ko ay si Craig na magulo pa ang buhok kasi kakagising lang isang umaga ng Sabado. "Ma," tawag ko nang dumaan si Mama sa sala habang busy sa pagtulong kay Tia sa kusina. Nilingon niya ako. "Pupunta kami sa klase ko mamaya para kumuha ng mga prutas sa farm. Gagawa pa kami ng report para to dun sa nalalapit na festival ng school. Dun sa booth namin," sabi ko. Kumunot ang noon niya at hinarap ako. "Sa isang farm ba? Kaninong farm?" Kila Dila Merced?" Nabigla ako sa diritsahang tanong ni Mama. Ito ang unang bisis na binanggit niya ulit ang apelyidong ito pagkatapos ng ilang buwang pananatili ko dito. "Hindi po, kina Mateo. Tsaka, Ma, di ba hindi naman farm yung kila Dila Merced? Rancho naman." Nakita kong bahagyang tumingin si Craig sa akin gamit ang natutuwa niyang mukha. "Pero may kunting farm sila para pagkain ng mga hayop nila at kunting pagkakakitaan na rin." Mas lalong nagdilim ang ekspresyon ni Mama. "Huwag na huwag kang magkakamaling makipaglapit dun sa Dila Merced. Pag nalamang alti ka, malamang huhusgahan ka nun." Nabigla ako sa sinabi ni Mama. Gusto ko pang magtanong pero umalis na siya. Binaling ko na lang ulit ang tingin ko sa TV kung saan nakatitig din si Craig gamit ang kanyang natutuwang mukha. Kahit na ang nasa TV ay ini-interview ang artistang babae, tungkol daw iyon sa pagbibreak nila ng boyfriend niyang artista din dahil sa isang third party. 2 months. Ni Craig nang naramdaman ang pagtitig ko sa kanya. Bumaling siya sa akin. Itinaas ko ang kilay ko. Ibinaling ko ang buong atensyon ko sa kanya dahil hindi maalis sa sistema ko ang biglaang sinabi ni Mama. 2 months nang hiwalay ang magkasintahan na yan, sabay nguso niya sa TV. Tapos, mataray kong tanong sa nakakabata kong kapatid. "Ate, ilang months na nung hiwalay sa rin ninyo ni Clark, bakit bukod sa araw na bumalik ka dito ay hindi na kita nakitang umiyak? Dahil ba agad may ibang nagpatibok sa puso mo?" Mataman kong pinagmasdan ang kapatid ko. "Hiwalay sa re? May ganun ba?" At hindi ko alam kung bakit hindi namugto ng ilang buwan ang mga mata ko sa kakaiyak. 1 taon kayo ni Clark, di ba? Ang bilis mong mag-move on na. Anong gusto mong gawin ko? Magtirik ng kandila araw-araw para sa namatay naming relasyon? Craig, hindi ako forever nabubuhay. At isa pa, naghanap siya ng iba. Siya yung may kasalanan dito kaya siya yung magdusa. Yun na nga, siya yung may kasalanan. Siya yung naghanap ng iba. Ikaw dapat yung napagtaksilan. Pero mukha namang hindi ka gaanong naapektuhan kumpara ng artista na yan sa TV. Tumayo siya nang nakitang papalapit na si TD. "Tara Craig, hatid natin to sa Camino Rail." Sabay pakita sa mga manok na negosyo ng dalawa. "Okay." Sinundan ko ng tingin ang nakangising si Craig. "Anong gusto mong mangyari ngayon ha? Mamatay ako dito sa kakaiyak para sa walang kwintang lalaki?" Sigaw ko sa kanya nang paalis na sila. Lumingon si TD sa aming dalawa gamit ang nagtatanong na mga mata. Si Craig naman ay nakangisi pa ring lumingon sa akin. "Ang sinasabi ko lang naman ay mag-ingat ka. Baka ikaw ang mahulog sa sarili mong bitag." Kumindot siya at tuluyan na silang umalis.
Ngumisi ako. Mahuhulog sa sariling bitag ha? Hindi mo ata ako kilala, Craig. Umalis ako ng bahay at sumakay ng tricycle papuntang sentro. Ang sabi kasi ni Jobel, doon na daw kami magkita sa sakayan ng tricycle. Nang sa ganon ay sabay na kaming pumunta kina Mateo. Nakipagkita nga ako sa kanila. Nandoon na sina Sarah, Marie at Jobel pagkarating ko. Tara na, ani Jobel. Nakita ko namang head to foot ako ni Marie. Naka-short shorts lang kasi ako at naka-sleeveless shirt na may print ng flag ng Amerika. Ganyan ka ba manamit sa Maynila? Usisa ni Marie. Paggagala, oo, pero pag sa school, hindi. Bakit? Masama ba? Tanong ko. Naiinitan kasi ako pag nagpa-pants. Sabay tingin ko kay Sarah at Marie na parehong nagpants. Agree. Sabay ngising aso ni Jabel. Pareho kasi kaming naka-shorts. Nag-tricycle kami patungo kina Mateo. Kilala pala sina Mateo dito. Hindi naman masyadong malawak ang lupain nila, pero magaling daw humawak ng negosyo ang papa niya. 5 hektarya lang ang lupa nila, tulad ng lupa namin sa Alps. At tinaniman ito ng iba't ibang farm, durian, mangga, niyog, tubo, at kung ano-ano pa ang nasa farm nila nang nadaanan namin. May strawberries kami sa backyard ng bahay namin. Sabay ngisi ni Mateo. Pero ang problema natin dito ay kung paano natin i-justify kung magkano ang nagastos natin sa resources at kung ilang months makakapag-harvest ng sa ganon ay matansyan natin kung paano kikita ang bot. Sabi ni Jobel. May listahan ako kung ilang linggo o buwan ang harvest ng bawat prutas. Yung fertilizer at pesticides, isasali ko rin. Sabi ni Mateo. Hindi ba masyadong malakihan na pagkasali na ang mga iyon? Otas ko. I mean, maliit lang naman yung bot. Ang importante ay kikita tayo. Hindi ba pwedeng bilhin na lang natin ang resources na kailangan natin sa pinakamurang halaga pero commercial pa rin naman at yun na ang ilalagay natin? Tumango si Mateo at tiningnan akong mabuti. Iyumuko ako para tignan ang sandals kong puno na ngayon ng putik. Ito yung nakakainis pag hilti ang lopay. Dumidikit sila sa sapatos o sandals mo. Mamasa-masa. Okay nga yun, Chase. I agree. Ani Mateo. Tama. Tumango din si Marie. So, bibilhin natin sa papa mo yung produkto nyo sa halagang minamarket nila. Yun na ang ilalagay natin sa report? Tanong ni Sarah. Okay. Pero Mateo, nasa listahan natin yung pinya. Wala kayong pinya, di ba? Tanong ni Jobel. Napakamot sa ulo si Mateo at ngumisi sa akin. Oo pero nandito kasi si Hector. Halos napatalon ang sistema ko nang nabanggit siya. Napatalon sa gulat, hindi sa tuwa. Agad nila akong tiningnan. Anong ginagawa ng balasubas na yun dito? Alam niya kasing may ganito tayo, kaya pumunta siya dito. Tsaka, anyay sagot niya raw yung pin niya. Nakita kong nahihiyang tumatawa si Mateo. Ano? Hindi pwede yon. Kailangan nating bilhin. Anong ire-report natin sa school kung hindi natin yun bibilhin? Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya. Ayaw niyang magpaawat Anya sabay turo sa iilang magsasaka na nagtutulungan sa pag-harvest ng mga durian. Naaninag ko rin si Hector. Nakatawanan ang iilang magsasaka habang binubuhat ang isang malaking basket ng durian. Narinig kong napamura ang 3 babaeng kasama namin. Sabay-sabay din silang nagsinghapan at nag-iwasan ng tingin. Ang ganda talaga ng katawan niya. Mura ni Jobel. Naaninag ko ang
na mamawis na katawan ni Hector. Nakatalikod pa lang siya, pero ang hirap nang lumunok. Kitang-kita ang bawat biyak ng kanyang muscles sa likod at sa braso habang binubuhat ang basket. Alam mo namang, nagpapabango yan sa'yo, di ba? Sabi ni Mateo. Swerte natin. Tili ni Marie. Ayaw niya talagang ipagbili yung mga pinya. Anya, pati daw yung strawberries ay ibibigay niya ng libre. Ngumuso ako at na-realize na nahihibang na ang isang ito. Akong bahala. Sabi ko sabay lakad patungo sa kanya. Mabilis ang paglalakad ko. Kitang-kita ko kung paano napawi ang mga ngisi ng mga magsasaka nang nakita akong papalapit at madilim ang paningin. Nginuso ako ng isang magsasaka kay Hector, kaya napalingon si Hector sa akin. Napawi din yung ngisi niya. Nilapag niya ang basket at hinarap niya ako gamit ang nakabalandra niyang tight burning abs na nakaka-hypnotize sa galit ko. Hector de la Merced, sabi ko. Nakamaong pan siya pero topless naman. Nakita kong nag-igting ang bagang niya sa kakahid to foot sa akin. Una sa lahat, anong ginagawa mo dito? Humalukip-kip ako. Nagkibit balikat siya. Tumutulong sa inyo, anya. At ano itong naririnig kong ayaw mong ipagbili yung mga pinya ninyo? Ano ngayon kung ayaw ko? Papadalhan kita riyan ng sandamukal na prutas nang makita mong seryoso akong di ko ipagbibili ang mga iyon sa inyo. Binatukan ko agad. Kumunot ang noo niya sa ginawa ko. Nakita kong nagbulong-bulungan ang mga magsasaka sa likod niya. Narinig ko rin ang mahinang tawag ni Marie sa akin sa likod ko. Ano? Galit na tanong ni Hector sa akin. Kailangan namin bilhin yun, Hector. Anong i-report namin kung hindi namin yun bibilhin? Idi ilagay mo sa report nyo na binili nyo. Magkunwari kayong may pera kayong binayad. May puhunan kayo. Kahit na ang totoo ay wala. Para walang masayang na pira. Inirapan ako ng hari ninyo. Natawa ako sa sinabi niya. I cannot believe you. Utas ko sa kako tinalikuran. Hindi talaga siya papaawat sa kanyang pagiging control freak. Kung anong gusto niya, susundin talaga dapat. Paano ko ba siya babaliin? Paano ko siya papaluhurin sa paanan ko sa bawat kapritso ko? Hindi pwedeng puro whims at caprices niya lang ang masusunod. Hindi pwede de la Merced. Akin ang dapat na masunod. Doon ko masusukat kung hanggang saan ang kaya mo para sa giyerang ito. Naramdaman ko agad ang pagsunod niya sa akin. Pinanood kami ng mga kagrupo kong nasa gilid ng tubuhan ni Mateo. Umikot ako sa kanilang apat habang si Hector ay nakasunod sa akin. Tigilan mo nga ang pagsunod, sabi ko. Ano ba? Anong gusto mong gawin ko? Ha? Ipagbili yung mga pinya? Magkano? 1 piso ang isa? O sige. Bumaling ako sa kanya. I want the real price, Hector. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mukha niyang frustrated at sa abs niyang nag-aalab sa init. Oo, alam ko. Mamasa-masa ito sa pawis at bawat paghinga niya ay mas lalong napoporma ang bawat bitak. Nakita kong suminghap ulit ang 3 babae. Kung hindi sila nakanganga, ay nagsisinghapan naman isa-isa. What? Hindi pwede. Bahala ka sa buhay mo. Sigaw ko at naglakad ulit palayo sa kanya. Hindi siya tumigil sa kakasunod sa akin. Bahagya niya pang sinusubukang hawakan ng braso ko, pero hinahawi ko naman agad ang kamay niya. O sige, anong gusto mo? Magkanong gusto mo? Kung magkano ang real market price ninyo? Sabi ko. Nanliligaw ako sa'yo. Hindi pwedeng ganon, Chiska. Nakaka-insulto. Ha? Narinig ko ang pigil pero malakas na boses ng mga kagrupo kong sina Marie
Sarah at Jobel. Nangingisay na sila sa kilig at parang mga epileptic na nanginginig sa gilid ng isa't isa. Lumingon si Hector sa kanila. Umirap ako sa kanya ngayong hindi siya nakatingin. Anong nakakagulat doon? Hindi pa ba halata? Tanong niya sa kanila. Tumikim ako at napakamot sa ulo. Ang walang hiyang ito talaga. Oo siya. Nilingon niya si Mateo. Ipagbibili ko na. Kung yun ang gusto mo, yun ang masusunod. Mariin niyang utas. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Kung ano ang gusto ko, iyon ang masusunod. Ito ang hinihintay ko. Simula pa lang ito pero natutuwa na ako. Iyon dapat. Isa pa lang iyan. Susukatin natin kung hanggang saan talaga yan. Mag-t-shirt ka nga. Sabi ko habang nag-iiwas ng tingin sa kanya. Hinabol niya ang tingin ko. At ilang sandali ay sumalida ulit sa harapan ko. Inirapan ko agad ang nakangisi niyang mukha. Mag-t-shirt ka sabi. Nag-iwas ulit ako ng tingin. Patuya naman siyang sumulpot ulit sa linya ng paningin ko at isinasalida ulit ang burning abs niyang pawis at nakakatulo laway. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Ang sabi ko, mag-t-shirt ka. Tinaas niya rin ang kilay niya sa akin, tsaka humalukip-kip. Magpants ka muna. Nahiblad agad ako sa sinabi niya. Tingnan mo nga naman kung gaano ito ka-control freak. I'm gonna wear what I want to wear, Hector. At wala kang pakialam doon. Kaya ikaw, mag-t-shirt ka na. Tinaas niya ang kilay niya at hindi siya nagpatinag. E di susuotin ko rin ang gusto kong suotin. Wala kang sinusuot, kaya gusto ko magsuot ka ng t-shirt. Gusto mo maghubad ako dito para quits tayo? Nabuwag ang halokip-kip niya at parang na-offend ko siya sa sinabi ko. Wala kang karapatan sa akin kasi di pa kita sinasagot. Ako, may karapatan ako sa'yo kasi nanliligaw ka sa akin. Kaya, wear the damn t-shirt, Hector, or I won't say yes to you. Iber. Mataman kong sinabi ang bawat salitang iyon. Napapamura na ng malutong ang nakikinig ng mga kagrupo ko. Sana lang ay hindi ito agad kumalat sa buong school. Okay, fine. Anya at hinablot ang t-shirt niyang nakasabit lang sa isang kariton. Tinitigan niya ako habang sinusuot iyon. Nag-iwas ako ng tingin. Ang lamig ng titig niya. Seryoso at nakakagwapo palalo. Masakit mang tabunan ang burning abs niya. Kailangan pa rin iyon. Masakit sa mata. Masakit sa puso at nakakalustrid ng garter. Ayokong mangyari iyon sa akin habang tinitingnan ko pa kung hanggang saan ang kaya niya. Nang may t-shirt na siya ay hinawakan niya ang baba ko gamit ang index finger niya. Bumaling ako sa kanya at tinitigan siya ng matatalim. Sa oras na sagutin mo ako, ipaparamdam ko sa iyo lahat ng karapatan ko, Chiska. Tandaan mo yan. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. At ayun na naman ang kumakalabog kong puso. Nakakabingi.